Very good. Alive? Kicking? Sino po yung mga first time na nakasama po namin dito? Meron po ba? First time. Yung maraming beses na. Yan. God bless you po. And natutuwa po ako, kami po, 10 ng aming mga kasamahan. Muli po tayong nagkasama-sama. Hindi po, lagi po nating sinasabi, hindi po aksidente na nandito tayo ngayon. Amen? Yeah. Sino po ang lumakad na sa inyo sa dilim? Paglakad nyo sa dilim, nadapa kayo. Sino po nakaranas na ng brownout? Yung iba po, hindi nyo pa naranasan mag-brownout sa bahay nyo. Wow! Nagbabayad siguro kayo lagi ng kuryente. Alam nyo po, pag brownout, hirap kumilo sa bahay. Kuminsan, hindi mo alam sino na pala yung natitisod mo. Kuminsan, natisod mo, aso na pala. Or kaya pusa, bigla kang kinagat. Ganun po kahirap pagka nakakaranas tayo ng kadiliman. Kaya ngayon po, ang pag-uusapan natin tungkol sa kadiliman. Sabihin mo nga sa katabi mo, madilim ka ba? Ayan. Kahapon po, nagbabrowse ako ng aking Facebook. Alam niyo naman po yung Facebook is my second favorite book after the Holy Book. Nagbabrowse po ako kahapon nakita ko ito. Tapos, yung caption niya, sabi dito, she fell from the sky. A lady pilot, nahulog daw po pamula dun sa kanyang eroplano, and locals ran to help. And then may sinabi po siya, kindness has no religion. Compassion is universal. Sabi ko, wow! Another wow in our lives. An American pilot and an Arab nationals. Although ang nationality po nila is Kuwaiti. So taga Kuwait po yan. And doon lumaglag sa kanila yung American pilot, yung American lady pilot. But ito po yung nag-impress sa akin. Kindness has no religion. And na-realize ko, oo nga, no? Mamahalin mo lang ba ang kapwa mo kasi kapwa mo Kristiyano? Or mamahalin mo lang ba yung tao kasi kamahal-mahal siya? Tinuturo po sa atin, and yun po yung pag-aaralan natin ngayon. Kaya pinamagatan ko po yung ating talk ngayon as pag-ibig na lumalakad sa liwanag. Sige po, hindi ko na po kayo papatayuin para yung mga nasa likod, mabasa rin po yung text. And hayaan nyo na lang po na bigyang galang natin yung pagbasa ng text. Kung gusto nyo po akong sabayan, pwede nyo po akong sabayan. Yung verse po natin ngayon is galing sa 1 John chapter 2, verse 7 to 11. Sabi po dito, mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo sa simula pa. Ito ang mensaheng narinig na ninyo. Ngunit maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito ay nasaksihan sa buhay ni Kristo na nakikita rin naman sa atin. At ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kaniyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kaniyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ngunit ang napupuot sa kaniyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kaniyang pupuntahan sapagkat binulag siya
ng kadiliman. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakabasa ng iyong buhay na salita. Salamat po sapagkat malaya kami, walang nakakahadlang sa amin upang makapag-aral ng iyong salita, ng iyong banal na salita, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na patuloy mo pong binibigay sa amin, sa kalakasan. Ang amin lang pong dalangin, Panginoon, gabayan niyo po kami. Hayaan niyo po na babuksan ang aming mga spiritual eyes, spiritual ears, ganun din po ang aming puso, Panginoon, na handang makinig anuman po ang mensahe na gusto mong ipahiwatig sa amin, Panginoon. Make me your mouthpiece. Ikaw ang maiangat, kami ang maibaba. In Jesus' name we pray. Amen. So, makita niyo po sa nalito po ba kayo? Ako po medyo nalito eh. Sabi po kasi dito, mga minamahal, hindi isang bagong utos. So, ibig sabihin luma. Pero sabi niya na, hindi bagong utos, kundi ang dating utos. Pero sa chapter 8, sabi niya, ngunit maituturing na isang bagong utos. Nalito kayo. Nung binabasa ko siya, sabi mo, lumang utos. Tapos sasabihin mo ngayon, bagong utos. Yeah, sige. Ito po yung maganda na nakaka-attend po tayo sa mga ganitong gawain. Mapapag-aralan po natin yan. Katulad po na sa pag-nag-aral namin, may share po namin sa inyo. Bakit niya po ba nasabi na, dating utos na yan? Tingnan niyo po sa Leviticus chapter 19, verse 18. Ang sabi po doon, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, dating utos. Pinag-utos niya na po dati. Narinig na po natin ito. Ano pong sabi? Mag-ibigan kayo sa isa't isa according to Leviticus chapter 19, verse 18. Pero pagpasok po ng John chapter 13, verse 34, sabi naman po ni Jesus na po nagsabi, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Kaya po, luma na naging bago. Ano po yung dalawang utos na binigay sa atin ni Jesus? Diba? Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Nung tinanong siya, Lord, ano po ba yung greatest commandment? Sabi niya, dalawa na lang. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat at ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Two greatest commandments. Pero una pa lang, dating utos pa lang, sinabi na sa atin na ibigin natin ang ating kapwa. So, hindi luma, hindi bago, bagong naluluma. Matagal na kasi itong itinuro ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, sa book pa lang ng Leviticus, tinuro na ito. Naging bago dahil ipinakita ni Jesus sa atin kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. Ang pag-ibig sa Kanya, sakripisyo. At hindi lang basta sakripisyo na nagbigay ng oras, nagbigay ng financial, ano po yung sakripisyo niya? Mismong buhay niya, ibinigay niya. Yun po yung pag-ibig sa definition ni Kristo. And so, ano po yung utos ay hindi lamang po isang salita. Nung sinabi niyang isang bagong utos, hindi lang po yung salita. And mind you, hindi niya po ito sinabi sa mga atheist. Hindi niya po ito sinabi sa mga unbelievers. Kanina niya po sinabi, sa katulad po nating Kristiyano na. Sa katulad po nating naniniwala na sa Kanya. So para sa atin po itong message na ito. And, isa lang po ang tanong niya. Tanong niyo sa akin, ano? Mahal mo ba ang kapatid mo? Yun lang po yung tanong niya. Do you love your brother? And when we talk of brother, huwag niyo pong isipin na biological brother lang natin ito. Na kapatid lang natin sa dugo. Pag nilawag nating brother, ito po yung kapatiran natin.
Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal mo ba ako? Huwag po doon sa ibang ano ha, baka mamaya lalaki yung matanong niya, bigla kayong sagutin, I love you. Tapos tayo na. Yun lang po yung tanong. Why? Bakit niya tinanong? Sapagkat alam niya ang mundo puno ng kadiliman. Laging brown out. Puno ng kasalanan. Ano po yung kadiliman sa buhay natin? Kasalanan. Galit. Igit. Sino pong naiinggit dito? Huwag nang itaas ang kamay. Mabibisto. May takot. Ito po yung matindi. Kawalan ng pag-asa. Yung nagiging hopeless. Yung meron po akong kababayan, and this will be shared dun sa Reels na next Wednesday. Meron po akong kababayan ngayon na nagpo-post lagi sa Facebook. Domestic helper po siya sa Qatar. And every time na makakarinig siya ng putok galing sa Iran, hindi naman siyempre manggagaling sa US yun kasi kaibigan sila ng US. So galing sa Iran, malapit na malapit dun sa tinitirhan nila. And worst part, yung mga amo nila nag-i-impake na. Sila, iiwanan daw sila. Ang word niya, nawawalan na kami ng pag-asa. Imagine yung mga amo mo, tatakas na ikaw maiiwan dun sa Qatar. Ang maririnig mo lang, tunog ng bomba, tunog ng missile na dumadaan dun sa bahay niyo. Ganun po kalala ang sitwasyon ngayon. Kaya kanina po, yung prayer ko, nagpapasalamat tayo. Dito naka-aircon tayo. May pumutok man dito, hindi bomba. So, anong sinasabi dyan? Meron na daw po na dumating na liwanag. And ang liwanag na po na yun, si Kristo. Amen? Amen? Meron pong lumang utos, merong bagong utos. Pero sabi po, merong dumating na liwanag. Dumating si Kristo. So ano pong unang-unang matututunan natin dun sa passage na binasa natin? Si Kristo ang tunay na liwanag. Amen? Amen? Meron man tayong kadiliman, siya ang tunay na liwanag. Ano pong sabi? Sapagkat napapawi na ang kadiliman, luwiliwanag na ang tunay na ilaw, ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin. Wala pong kaduda-duda. Ang dumating po na liwanag, si Kristo. Sa Biblia, ang liwanag po ay sumasagisag sa katotohanan. Ano po ang sabi ni Kristo? Ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Diba? Yun yung sabi niya. Ang liwanag po. Sino po ang pagka yung may namatay, ang pinagpipray natin, sana makita niya yung liwanag. Kasi alam natin yung liwanag, kabanalan. Tama po? Pagka dilim ang nakita niya, saan po pupunta? So, ang dinidesire natin, makita natin yung liwanag. Si Kristo po ang liwanag. Amen? Ang liwanag sumisimbolo po sa pag-ibig. Di ba pag umiibig kayo, parang ang tingin nyo lagi dun sa minamahal nyo, glowing. Kahit na medyo ang kulay niyan is lagkitan. Hindi po malagkit ha, iba yung malagkit at saka yung lagkitan. Medyo pero ang tingin mo parang, wow, the best. Ang liwanag po, buhay na walang hanggan. Amen? Now, ang kadiliman po, sumisimbolo naman sa kasalanan. At ito po yung medyo nakaka-depress. Ang kadiliman po, sumisimbolo sa kamangmangan. Gusto niyo po bang matawag na mangmang? Ayaw natin lahat, di ba? Kahit na hindi tayo ganun katalino, pero ayaw nating matawag na mangmang. Kaya po pag nasa kadiliman tayo, nandun din po tayo sa level ng kamangmangan. Pero ang liwanag po,
presensya ni Kristo at ang kanyang pag-ibig. Now, ito po yung tanong. Kung si Kristo ang tunay na liwanag, as described, dun po sa binasa natin, lumalakad po ba tayo sa katotohanan? Sabi natin siya yung liwanag. So ang tanong sa sarili natin, lumalakad ba tayo papunta sa Kanya? Which is, sabi natin, ang liwanag is katotohanan, kabanalan. Ang tanong, lumalakad tayo papunta dun sa liwanag? Yun! Meron, kahit isa. Natutuwa ang Panginoon. Hahanapin niya yung isa sa nawawalang 99. Iwasan ang kasalanan. May iwas po ba tayo sa kasalanan? And mahalin ang kapwa natin sa patulad ng pagmamahal ni Kristo. Sabi po sa John 8-12, bakit po natin siya yung sinabi niya, siya yung liwanag? Muling nagsalita si Jesus. Sino daw po nagsalita? Si Jesus mismo. Sabi niya, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Amen? Doon pa lang malalaman natin na siya yung liwanag. Siya mismo yung nagsabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay. At di nalalakad sa kadiliman. Wala pong brown out pag si Jesus ang kasama natin. Amen? Now, ano pa pong katotohanan ang makikita natin diyan? Ano pong sinabi niya? Ako ang ilaw. Hindi niya sinabing, isa ako sa maraming ilaw. Ibig sabihin, nag-iisa siya. Hindi niya rin po sinabi na siya ay parang ilaw. Directly sinabi niya, ako ang ilaw. Anong ibig sabihin? Siya ang nagbibigay ng direction sa atin. Kung meron po kayong mga desisyon na kailangan yung pagdesisyonan, isanggunin niyo po sa Panginoon. Siya ang magbibigay ng direksyon. Siya ang magbibigay ng liwanag doon sa dadaanan natin. Siya ang magbibigay ng gabay. He is a lamp unto our path. Doon po natin mapapatunayan na si Kristo talaga yung liwanag. Sa Psalms, He is a light unto my path. Kaya kung meron pa pong kadiliman sa buhay natin, hanapin po natin yung ilaw. Sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Hindi po ibig sa Pilipinas lang, hindi lang sa Israel. Ano pong sabi niya? Sanlibutan. Hindi lang po sa earth. Universe. Sanlibutan. So He's not just a God of the earth. He is God of the universe. So napaka-liwanag po nung ilaw natin. Kung yung araw hanggang 12 hours lang, ang ilaw po natin 24/7. Hinding-hindi niya tayo bibigyan ng kadiliman. Amen? Yan po yung assurance na binibigay sa atin ng Diyos. Na kung gabi, pag walang full moon, kagabi tayong red moon, no? Pag red moon, siyempre, red talaga yon. So wala tayo ring liwanag. Pag araw naman, 12 hours lang. Kuminsan, 6 to 6 lang ng maghapon, wala na, kadiliman na. Merong ibang bansa po, for 2 months, wala silang araw, puro kadiliman. Karating na po ba kayo doon? Pagpunta nyo po, isama nyo po kami, ha? Sa Northern Hemisphere, ganun po. Meron silang 2 araw na hindi sila nakakaranas ng sikat ng araw. Kaya po tayo, blessed tayo. Hindi po dito sa earth, blessed tayo kasi yung ilaw natin, forever shining on us. Na laging nagbibigay ng warm, nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng buhay sa atin. Alam niyo po ba na pag hindi kayo nasikatan ng araw, mangunguluntoy din kayo. Parang halaman. Di ba? Pagka humihina ang buto natin, pagka walang vitamin D. Ano ba yung vitamin D? Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng vitamin D.
Ba't ganun po? Pag hindi tayo nasikatan, sigurado po, magkakasakit tayo. Now, ano ba yung paglakad sa liwanag? Paglakad po is pamumuhay na may integridad. Ano po yung integrity? Kahit walang nakatingin sa atin, ginagawa pa rin natin yung mabuti. Hindi lang pag may nakabantay sa atin, gagawa tayo, "Uy, nandiyan na si pastor. Kailangan basa ako ng Bible." Integrity is kahit walang nakatingin sa atin, ginagawa pa rin natin yung dapat nating gawin para sa ikabubuti ng ating Panginoon. For the glory of God. Ano pa po? Pagmamahal sa kapatid. Pagpapatawad sa ating mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, patawarin mo na ako. And lastly po, dumalakad tayo sa liwanag pag tinatalikuran na natin yung ating mga kasalanan. Ano pa po yung matututunan natin? Sabi po natin, si Kristo ang tunay na liwanag. Ngayon, kung nakita na natin yung liwanag, kung nasa liwanag, wala na ang puot. Ang puot po is a higher degree than galit. Yung galit, ngayon, minuto na to. Galit ka, maya-maya wala na. Pero yung puot, parang lifetime na. Hanggat hindi mo napapatawad yung nagkasala sa'yo, habang buhay mo ng daladala, bit-bit mo na. Ano pong sabi? Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot pa sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa. Lumalakad pa sa kadiliman. Sabihin mo sa katabi mo, madilim ka pa rin. Kasi kung may galit pa kayo, wala pa kayo sa liwanag. Andun pa rin sa kadiliman. Anong utos ng Diyos? Kung kailangan mo, kung nasa liwanag ka na, wala na dapat yung puot. Ang hirap po, no? Lalo na yung talagang nakasakit sa atin ang todo. Ako lagi kong kinikwento kay Mrs. yung tungkol doon sa isang monk. Sa monk, bawal pong humawak sa babae. Ngayon may isang babae na kailangan yung tumawid ng ilog. So kailangan, walang magbuhat sa kanya. Nakagaon pa. Siguro atin ng kasalan yon. Nakagaon, pupunta dun sa ilog. Walang magbuhat sa kanya. Alam niyo naman po yung mga monk, mababait yan sa kapwa. Matulungin. Binuhat niya. And bawal na bawal sa kanila yon. So pagbuhat niya, yung kasama niyang monk, nadala nila sa kabilang ilog, tinanong pa rin siya. Layo na nila, naibaba na nila yung babae, hindi na nabasa yung babae. Malayo na sila naglalakad ng kasama niyang monk. Sabi niya, bawal sa atin yung magbuhat o humawak kahit sa babae. Alam niyo po yung sagot ng monk. Sabi niya, kanina ko pang naibaba yung babae sa tabi ng ilog, pero hanggang ngayon, buhat-buhat mo pa rin. Ganon po tayo pag may puot. Dapat pinatawad natin, pero hanggang ngayon, buhat-buhat pa rin natin sa ating balikat. Excess baggage. Yun yung nagpapahirap sa atin para makausad. Meron po ba kayong pinapanalangin na hanggang ngayon hindi pa matupad-tupad? Examine ourselves. Baka po merong galit pa dyan sa ating puso na humahadlang upang pakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Isa po yan, puot. Kung ang galit, mas mababang level, puot is on a higher level. Iba po yan. Pagka po nasa puso natin yan, ang hirap mapatawad. Kung minsan yung meron tayong nagawa sa asawa natin, ikis lang natin, tapos na eh. Pero pagka yung kapwa natin na sobrang sakit, ang hirap natin kasi yung galit nagiging puot. And ano pong warning sa atin? Kung nasa liwanag ka na, wala ng puot. Kasi ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa
kadiliman pa. Sabihin mo ulit sa katabi mo, patawarin mo na ako, bati na tayo. Kapag ang isang tao ay lumalakad sa liwanag, hindi siya madaling magtanim ng galit. Amen? Ano pa po? Hindi rin siya mabilis mainggit. And hindi siya nagdahanap ng dahilan para magtampo. Konting nasabihan lang ng care group leader, konting nasabihan lang ng pastor, konting nasabihan lang ng elder, para naman sa ikabubuti niya, pero nasaling yung damdamin niya, nagtatampo. Kapag ka po tayo nasa liwanag na, hindi siya nagdahanap ng dahilan para magtampo. Lagi po sinasabi sa atin, pagka-criticize tayo, and yun namang kritisismo sa atin is tinatawag nating constructive criticism, tanggapin po natin. Why? Mahal tayo ng taong yun, kaya ka sinasabihan. Kung hindi ka mahal ng tao na yun, hindi ka sasabihan. Lalo na kung may mga anak tayo, lalo na rin kung mga anak tayo, at sinasabihan tayo ng magulang natin, pakinggan po natin kasi ibig sabihin po nun, mahal tayo ng ating mga magulang. Sino po dito ang mga anak? Yung iba po, hindi kayo anak. Sino? Lumabas na lang po kayo sa mundong ito na hindi... Lahat po tayo, anak tayo. Ngayon kung sasabihan din naman tayo ng mga anak natin at ikakabuti natin, sundin din natin. Hindi naman porke magulang tayo is talagang magulang na tayo sa kanila. Pag sa ikakabuti natin, huwag po tayo agad magtatampo. Amen? Amen. Oh, amen yan ha. Wala agad magtatampo. Ano pa po? Hindi siya natutuwa sa pagkatalo ng iba. Hindi yung, ay buti nga nangyari sa kanya. Hindi po ganun. Pero kung meron din po siyang tagumpay, hayaan po nating makirejoice tayo sa kanya. Mga kapwa natin, katulad nating mga nandito sa midweek, meron tayong mga kasamahan na nakaranas ng katagumpayan. Matuwa tayo. And kung nakaranas din naman siya ng pagsubok, huwag din naman nating ikatuwa na nararanasan niya yung bagkus. Panalangin natin. Amen? Yan po ang tunay na nasa liwanag. And ano pa po yung patatlo? Ito pa po. Kasi sabi dito, ang pag-ibig ang ebidensya na ang ilaw ay bukas. Kasi pag bukas nga po ang ilaw, hindi tayo madadapa. Ano ba po? Patatlo. Ang pag-ibig ang katibayan ng liwanag. Sabi po, ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag. So kung meron po kayong pag-ibig sa kapwa, ayan po, nananatili kayo sa liwanag. Sino po ulit yung liwanag? Si Kristo. So kung meron po kayong pag-ibig, paano nyo po ba maipapadama yung pag-ibig? Hindi lang po yan sa pagsasabi ng I love you brother, I love you sister. Napapadama po yan sa ating mga gawa. Natatandaan ko yung isang kwento nung isang church. Meron silang member na 30 years na nilang member. And yung member na yun, ang sarap magluto. For 30 years, lagi siyang may dinadala. Sabihin na natin na masarap na cake. Na merong strawberry dun sa taas. Ang sarap nun. For 30 years, gustong-gusto yun yung mga kasamahan nila. May isang dumating na family member na magaling ring magluto ng cake. And iniba niya yung toppings. And pagdating, kinument ng mga ay, mas masarap yung cake ng dala ng bagong family. Sa palagay niyo po, anong mangyayari doon sa church na yun? Patuloy silang magpipraise, patuloy silang mag-worship, patuloy silang a-attend, pero meron ng inggitan. May nasaling na nadamdamin doon sa lugar na yun. Why? Walang pag-ibig. Pang sarili lang. Ano pong sabi?
ang pag-ibig ang katibayan ng liwanag. Kung meron na po tayong pag-ibig sa ating kapwa, yan po yung magsasabi sa atin na nasa liwanag na tayo. Noon pong nanliligaw pa po sa akin si Meldy sa probinsya. 4 kilometers po kasi yung distance ng bahay namin sa kanila. Sila po ay taga-bayan, ako po ay taga-bukid. So, pag umaalis po ako sa kanila, sinisigurado kong 12 ng madaling araw. Ang dilim na po noon. And alam niyo naman po sa probinsya, wala naman pong katulad dito sa atin sa Manila na every kanto may ilaw. Pero kahit ano pong dilim, ang tingin ko po ang liwanag. Kahit na po madaling araw yan, ganun po ang nagagawa ng pag-ibig. Kaya nung sinagot ko po siya, talaga naman pong nagliwanag lahat yung... Si Tart, totoo yun ha. Kapag ang isang tao ay umiibig, siya ay nananatili sa liwanag. So wag po tayong manatili doon sa kadiliman. Manatili po tayo doon sa sinasabi natin na liwanag. And ang liwanag po na yun, yun yung pagsunod natin kay Kristo. Siya lang po, sabi ko nga kanina, siya lang yung nag-iisang ilaw na nagbibigay sa atin ng liwanag. Wala na pong iba. Wala pong sabi ko nga kanina, wala siyang sinabi na, ako ay isa sa maraming ilaw. O ako ay isa dun sa mga ilaw. Pero ano pong sabi niya? Ako ang ilaw ng sanlibutan. And dun po yung paniwalaan natin na siya yung nagbibigay sa atin ng liwanag. Ang kanyang buhay ay isang malinaw na direksyon. Ngayon po ba medyo may mga alalahanin pa tayo? Lahat naman, di ba? Lahat. Pero kung yung liwanag na yun po ang susundan natin, yung liwanag na binibigay ni Kristo, sigurado po mapupuntahan natin or masusumpungan natin yung daan na gusto niyang ipadaanan sa atin. Hindi po tayo maliligaw, hindi tayo madadapa, hindi rin tayo matitisod. Sapagkat sa buhay po na kay Kristo, wala pong brown out. Lahat liwanag, walang kadiliman. Naniniwala po kayo doon? So, ano pa po ba yung bakit pag-ibig ang katibayan? Sabi po natin yan, di ba? Bakit pag-ibig ang katibayan? Sapagkat kung may pag-ibig sa puso mo, hindi ka madaling ma-offend. Pag may nasabi sa'yo, hindi ka agad na-offend. Kahit nasabihin sa'yo, ang pangit naman ang suot mo. Hindi ka na-open. Or kaya may sinasabi sa iyo yung pastor na gusto ipagawa sa iyo, hindi ka basta na-open. Yan po yung nagagawa ng... Ano pa po? Hindi ka madaling magkingkim ng sama ng loob. Ano pong sabi kanina? Kung ikaw ay nasa liwanag na, wala na sa iyo ang puot. Saan po nagsisimula yung puot? Sa sama ng loob. Nagiging galit. Pag naging galit at hindi ka nagpatawad, nagiging puot. So, hindi ka madaling magkimkim ng sama ng loob. Tanong sa katabi mo, may sama ka ba ng loob sa akin? Para ngayon pala magkaintindihan na tayo. So, hindi ka madaling magkimkim ng sama ng loob. And, hindi ka madaling maghinala ng masama. Ang nakikita mo lagi, goodness sa ating kapatid. Meron tayong tinatawag na tamang hinala. Hindi po tama yung hinala nyo. Ibig sabihin lang po nun, ang dali nyong maghinala. Lagi tayong tamang hinala. Pero kung meron po tayong pag-ibig na nagiging katibayan, na sumusunod ka na sa liwanag, hindi ka madaling maghinala ng masama. Okay lang po yung maghinala ka ng mabuti. That's good. Pero yung maghinala ka ng masama sa kapwa mo, yun ang laging negative yung iniisip mo sa kapwa mo. Hindi naman yun yung intention ng kapwa mo, ng kapatid mo, ng kapatiran, pero ang intention sa'yo, masama. Tamang hinala.
And lagi po, pagka meron tayong tama, magkakaroon po tayo ng tama talaga. So, iwasan po natin yung maghinala ng masama. Now, ito po yung tanong. Nais mo bang malaman kung lumalakad ka na sa liwanag? Gusto nyo malaman kung maramdaman nyo kung lumalakad na kayo sa liwanag? Lumalakad na tayo sa liwanag. Lahat tayo. Ito po yung tanong. May pag-ibig ba ako sa aking kapatid? Yan po yung usual na tanong. Mahal ko ba ang aking kapatid? Pangalawa po, marunong ba akong magpatawad? Ang hirap. Pero kung nasa liwanag na po tayo, dapat marunong na tayong magpatawad. And pangatlo po, nakikita ba sa akin ang ugali ni Kristo? And I will end up with this story. Hindi ko alam kung nakwento ko na ito sa inyo. Last February 15, during the celebration of Araw ng Mga Puso, kasi ito po is continuation ng ating talk about sa mga Araw ng Mga Puso. I was invited to speak sa ating kapatiran sa GMA Cavite, sa mga couples po doon. And at the end of my talk, merong laging question and answer portion. And meron pong nagtanong, Pastor, kung ako po ba ay binubugbog na ng aking Christian na asawa, dapat po ba akong magpatuloy? Kung kayo po ang tinanong ng ganun, may word na Christian na asawa. Binubugbog po ako ng aking Christian na asawa. Kaya alam niyo po, ang una kong naging tanong, ano ang definition ng asawa mo ng Christian? Yung Christian ba is katulad nito? Uma-attend tayo ng midweek, uma-attend tayo ng Sunday, uma-attend tayo Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Yun ba yung description ng Christian? Ang description ba ng Christian is yung ang dami nating pera tapos binibigay natin sa church for the furtherance of His kingdom? Yun ba yung definition natin ng Christian? Ang definition ba natin ng Christian is pag tumugtog yung praise and worship, ang taas ng kamay natin, ang taas ng boses natin. We are belting and shouting at the top of our lungs para iparinig na kumakanta tayo. Yun ba yung definition natin ng Christian? Ang definition ba natin ng Christian is pag nangangailangan yung kapwa natin, hindi tayo nag-aatubiling tumulong. Yun ba yung definition natin ng Christian? Ang definition po ng Christian is if we are being Christ-like. Amen. Ang totoong definition ng Christian is kung sinusunod ba natin yung kagustuhan ni Kristo sa ating buhay. Yun po yung totoong definition ng Christian. And makikita lang po natin yun kung totoong sumusunod tayo kay Kristo. Tayo po tayong lahat. Sabi po dito, bro, paano naman yung last slide? Naghang? Okay. So, tatlo po yung napag-aralan natin. Una po, paano natin masasabi na lumalakad na tayo sa liwanag at hindi tayo natitisod o nadadapa sa kadiliman? Una po, lagi nating alalahanin, wala pong nag-iisang liwanag kundi si Kristo lamang. Amen? Pangalawa po, kung nasa liwanag na tayo, wala na yung puot sa ating mga puso. Wala na yung kadiliman. Sumusunod na tayo sa Kanya and iniiwasan na natin yung nagdadala sa atin sa kadiliman. And patatlo po, ang pag-ibig, ang katibayan ng liwanag.
Kung minamahal natin ang kapwa and sinusunod natin yung kagustuhan natin sa kagustuhan ni Kristo. Hindi yung pansarili nating kagustuhan, but kagustuhan ng ating Ama. And we are being Christ-like, pinapadama natin yung pag-ibig sa ating kapwa.